Hello, good morning mga kasandi. Magandang araw sa ating lahat. At medyo matagal na panahon din tayo nakapag-vlog. Kaya ngayong araw na ito ay gusto kong mag-vlog ulit at magbahagi sa inyo ng isang napakahalagang tips. Kitchen tips ba? Yun. So gusto ko lang mabigyan ng isang part 2 yung aking vlog year ago tungkol sa paggamit ng induction cooker at ng LPG stove. Ayan. So nagkaroon kasi ako ng vlog noon na pinamagatang alin ang mas matipid, induction cooker ba o ang LPG stove. So meron doon isang nag-comment tungkol sa naging vlog ko na parang negative sa kanya ang dating. Ayan. So gusto ko lang mabigyan ng reaction ang comment na yon. At siyempre, para na rin sa atin lahat sa kapag kinabangan natin sa ating mga kusina, lalo na yung mga lagi nasa kusina, katulad ko noon na ako talaga yung lagi nasa kusina. Bali ngayon kasi ay nagtatrabaho na tayo kaya bihira na ako makapag-vlog. Actually, most of my vlogs today, mga short videos na lang na ina-upload ko kasi nga naging busy tayo sa trabaho natin. So we didn't have enough time to make this long video. That's why ngayong araw na to ay bibigyan ko lang ng reaction yung nag-comment doon. And siyempre sabi ko nga, para na rin sa dagdag kaalaman para sa ating lahat. Okay, so pag-usapan ulit natin, alin nga bang mas matipid? Part 2, ang LPG stove o ang induction cooker. Ayan. So, minsan kasi nagsasabi ng iba na hindi raw gano'n. Sabi sa akin, nag-comment sa akin, parang hindi raw kapanipaniwala yung ganong senaryo na kumbaga tumaas na ang bill ko ng may 100 pesos. Sabi natin 150. Mga ganun lang. So, hindi siya makapaniwala doon na ang gamit ko dito sa bahay ay mga gamit ko dito yung rice cooker, yung aking induction cooker. Meron pa akong water heater. Sino naman ginagamit ko. Di siya makapaniwala na ganun kaliit ang aking electric bill. O sabi ko, nadagdagan lang ng mahigit sa 100. So, maaari na siguro hindi mahirap, hindi talaga madaling tanggapin ang ganon. Pero masasabi ko lang siguro ay ganito lang siguro yung mga kaibigan, Depende kasi yun sa kung gaano tayo kadalas magluto. Sa kaso ko kasi, sabi ko nga doon sa aking previous vlog, kung napanood nyo yun, yung nakapanood na, kasi sa lahat ng aking vlog, yun yata ang nagkaroon ng napakaraming views na na vlog na yon. So hanggang ngayon ay tumataas pa rin ang kanyang views. Ayan. So sabi ko nga, number one factor is gaano ba tayo kadalas magluto para tayo makatipid sa ating kuryente. Sa akin kasi sabi ko doon ay once a day lang ako magluto ng ulam namin. Once a day rin ako magluto ng kanin namin. Kasi nga maya ipakita ko sa inyo kung ano yung aking mga ginagamit sa pagluto. Bakit once a day lang ako magluto ng kanin? At sa ulam naman talagang ginagawa ko talaga yun once a day lang. Ibig sabihin nun, kung ano ulam namin sa umaga, yun ang ulam namin sa hapon. Ano lang kasi dito, 3 lang kami sa bahay. Kapag umuwi si Mrs., nagiging 4 kami. Pero bibira naman si Mrs. umuwi gawa ng nasa ibang bansa siya. So balang kasama ko lang dito, yung 2 anak ko. So 3 lang kami. So why spend more time in preparing food wherein kung pwede naman na gawin ko na lang ito ng isahan lang. At saka less pagod na din, di ba? Yung pagluluto na isang beses ka lang magluto sa isang araw. So nakakalas ako ng pagod ko, makagawa ko ng ibang bagay na gusto kong gawin kasi nga once a day ako magluluto. So isang factor yung bakit ako ay nakatipid sa kuryente. So gaano ba kadalas magluto? So ako once a day lang. Sabihin ko man na twice a day ako magluto. Sabi natin 200 to 300 ang aking madadagdag sa bill sa kuryente ko. So i-compare ko doon sa sa LPG, lalo na sa panahon natin ngayon tumaas ang mga LPG, di ba? Magkano na nga ng LPG? Sabihin natin na nagdagdag pa ako tumaas ako ng 300 sa aking bill. Di pa rin ako lugi, di ba? Kasi every 2 months nagapalit ako ng LPG. So ibig sabihin yan, kung 1.5 kung 300, 6 months lang ako. 600 lang yung 2 months ko. O magkano ba yung yung ating LPG ngayon? Di ba? Tipid pa rin ako sa kuryente. And then another factor number 2 is gaano ba karami ang ating niluluto. So kapag marami kang niluto, of course, medyo mahaba din ang pagluluto, medyo matagal din ang pagluluto. Ibig sabihin yan, tataas din ang ating bill. Kasi matagal ang oras sa pagluluto natin. At siyempre,
Kapag matagal ang oras, yun nga, hahaba din ang ating paggamit ng kuryente, kaya tataas ang ating bill. So, yan ang isa sa mga factor din. So, number 1 is, gaano tayo kadalas magluto? Number 2, gaano ba karami ang ating niluluto? At siyempre, number 3, ito, ang iba kasi pa gumagamit gumagamit sila ng induction cooker. Kapag nagluto sila doon, talagang naka-full ang power nila doon, naka-full sila doon sa paggamit ng pag pindot nila doon, lahat ng mga power buttons doon nakailaw. Ibig sabihin nun, nasa 2,100 plus ata yung ng ating power watts ng ng wattage ng doon, nagamit niya lahat ng power doon. So ako kasi hanggang 3 ilaw lang mostly ang ginagamit ko doon. Kumbaga nasa 800 watts lang yung ginagamit ko. So, kumbaga hindi ko minamadali ang pagluluto. The more na minamadali ang pagluluto mo, hindi siya masarap. 'Di ba? Mas masarap yung dahan-dahan na niluluto pagkain. And then, of course, nakakatipid ka gawa ng mababa yung wattage na ginagamit mo sa kuryente. Kasi mabilis naman uminit ang induction cooker. Napakabilis ng uminit niyan. So, bakit kailangan magmadali na pwede namang lutuin ng dahan-dahan at mas masarap ang magiging output, 'di ba? So, mas mataas yung wattage mo, mas malakas din ang kuryente mo. So, pag lower ang wattage mo, baba din ang kuryente mo, 'di ba? So, doon ako nakakatipid. Tatlong factor lang yung gusto kong i-share sa inyo. So, number 1 is, gaano ba tayo kadalas magluto? Number 2, gaano karami ang ating niluluto? At pangatlo, yung paggamit ba natin ng induction cooker, naka-full ba lagi yung power ng ating induction cooker? Baka naman lagi tayo nasa mahigit 2,000 wattage na ginagamit natin. So, ibig sabihin nun, dagdag o tataas agad ang ating billing sa kuryente natin. So, yun lang 3 factor na tandaan lang natin. So, kung gusto talaga natin makatipid, be practical. Pwede naman tayo magluto ng pagkain na once a day lang. Kaya lang, mayroon talaga mga tao na ayaw nila ng init-init. Diba? May mga tao na ayaw talaga ng pagkain na init kasi sila talaga laging fresh o bagong luto yung kanilang kinakain. Pero sa akin naman kasi, ang akin naman is, gusto ko makatipid sa kuryente, gusto ko makatipid sa pagod. So, yun ang ginagawa ko na once a day lang ako magluluto. And then, ipakita ko sa inyo yung aking ginagamit sa pagluluto sa kanin din. Kasi sabi ko, baka isipin nyo, kanin, di pa, malamig na yun. Hindi po basta-basta lang malamig ang kanin namin. Ipakita ko sa inyo yung aking rice cooker. Pahinsa na po kasi lang ako, solo vlog lang itong ginagawa natin. Wala ako dito cameraman, kaya ganito gagawin natin. So, ito po ang aking ginagamit na rice cooker. So, ito po, hindi po ito basta-basta lang malamig ang kanin dito. Ayan. So, hindi ko po ni-endorse yung brand ng rice cooker na to. Actually, matagal na to sa amin. Pero yung una ko pong ginagamit ay hindi ganito. Hindi ganitong brand. Kasi dalawa kasi ito. Yan. So, kung mapapanood mo dyan sa mga vlog ko dyan, sa previous vlogs ko, mga isang taon na mahigit ang nakalipas, ay iba yung rice cooker na gamit ko doon. Bali ito, bago lang din naman to. Kasi yung isa din nila ng anak ko doon sa kanyang dorm. So ito ang ginagamit ko dito sa bahay ngayon, mas maliit ito. Pero same seal lang silang dalawa. Ito kasi naka-shield kasi ito. Kapag ka naglagay ka ito ng kanin o nagsayang ka ng tanghali, hindi siya basta-basta lumalamig ang kanin. Hanggang gabi yan, mainit-init pa rin ang kanin mo. Kaya hindi ako nagluluto ng ng kanin sa gabi. Kumbaga, once a day ko lang siyang ginagamit din. Ayan. Siyempre, ito yung aking induction cooker. Maliit lang siya. Single stove lang siya, mga kaibigan. Ayan. So, ito po ay huwag natin ipagkata yung brand natin. Huwag natin titingnan yung brand natin. Sabi ko nga, kadalasan kapag nagluluto ako ay, ayan, nakita niyo dyan, 2,100 watts. Yan. So, kung gumagamit ka hanggang dito, pag on mo yan, automatic dito yung pupunta. Depende niya sa mga pipindutin mo dyan. So, dito yung pupunta yan. So, pag ginamit mo ito, 2,100 watts po yan. So, kung ilang oras ka nagluto, ganun kalakas ang iyong ginagamit na kuryente. Ako kasi mostly, hanggang dito lang pa ako sa 800. O kung nagpalambot naman ako ng munggo, nagpalambot ako ng karne, dito muna ako magsimula sa 800. And then, kapag kumulo na, bababa ko sa dito sa 300 or dito sa 120. So, kung gaano kahaba ang oras na lumambot ang karne natin, ay hindi tayo gumagamit ng masyadong mataas na wattage ng kuryente. Why? Kung kayo nagmamadali, dito kayo pupunta talaga. Pero sabi ko nga, hindi naman natin dapat lagi minabadali ang pagluluto. Diba? Kasi kailangan natin bigyan ng enough time
para mas maging masarap ang ating niluluto. Kumbaga, sabi nga natin, naniniwala tayo na kapag nagluluto tayo, dapat sinasamahan daw ng love. Ibig sabihin yan, may patience. So kapag nagluto ka with patience, dahan-dahan lang yon kasi mas masarap ang niluluto ng dahan-dahan, di ba? Sa anumang bagay, dapat laging wag magmadali kasi pag madali, minsan, di ka kamali. Minsan, nadidisgrasya. So, doon tayo sa dahan-dahan lang. So, yung mga kaibigan ng ating coaching tips sa araw na ito, no? Sana ay nagkaroon kayo ng konting ideya kung paano kayo makatipid sa ating mga kuryente, sa ating mga billings. Kasi sabi ko nga, tumataas ang ating mga bilihin, pati na rin ang ating mga billings. So, kailangan natin maging wise. So, para maging wise tayo, why not cook once a day? Kung gusto mo naman na sa gabi, initin na lang natin. Saglit lang mag-init dyan. So, mas madali, di ba? Hindi ka gagamit ng asin. Isang oras ka nagluto ngayong umaga, isang oras na ulit naman yung gabi. So, siyempre, doble yung billings mo doon. Doble yung magiging consume sa kuryente natin. So, while kung once a day ka lang, kung gusto naman ng ng karagdagan na lutuin sa gabi, siguro yung mga mabilis na lang lutuin para additional ulam lang. So, mga pagkain na mabilis na lutuin, na hindi ka abot ng mga oras-oras bago maihanda sa mesa yung pagkain. So make it simple na lang para makatipid tayo. Kasi doon naman talaga ang gusto natin, di ba? Ang gusto natin lahat is makatipid sa kuryente, makatipid sa pera, para yung pera natin may ibang bagay na mapupuntahan. Imbis na sa kuryente lamang mapupunta, pwede pa nga punta ito sa pagkain natin. Kaya, yan, para maging wise tayo, gawin ang ginagawa ko. Kung gusto niyo lang naman. Ayun lang. So mga kaibigan, ito na muli ang inyong host na TVPH. Di na ako kapagkita kasi ang hirap talaga mag-vlog ng solo flight ka lang, wala tayong cameraman. So, ito ang aking mga gamit sa kusina. Ayan. Sila yung mga araw-araw kong ginagamit. Itong ating heater, itong ating lutuan ng kanin. Siyempre, ang ating lutuan ng ulam ito. Ito po ay ginagamit ka lamang ito for emergency purposes. Kapag na-brown out at wala tayong kuryente, so ito, dapat lagi may laman na LPG yung kanyang tangke. Dapat lagi may laman din yun para kapag nagkaroon ng problema, meron ka malulutuan, hindi ka magugutuman, di ba? So yan lang mga kaibigan, hanggang sa muli, sana nagkaroon kayo ng konting ideya sa akin na ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Sa TVPH, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye!